kayo, eto po ang, panapat nila kay Chavit Singson 'no, gipitin sa pamamagitan ng pagkakaso. Tandaan po ninyo, ibang klase pong lumaban 'to si Chavit Singson. Wag niyo pong, kalimutan na siya po ang simula nung pagbagsak 'no, ni Joseph Estrada, yung EDSA People Power 2 po, ah, dito po nagsimula sa mga paglalantad ni, Chavit Singson ng mga katiwalian noong panahon na yon ni, Joseph Estrada, may kinalaman po sa weteng. Imaginin po ninyo, yun po hindi po yun pong dahilan ng pagbagsak ni kumpara po ngayon. Yun po ay pera, yung na sa weteng, yung kay ERAP. Ibig sabihin, yung kinikita po nila sa weteng kasi nung time ni Chavit Singson hanggang ngayon naman yata ay legal po yung weteng. Kaya nga ang isang reforma nun gawin pong, legal yung weteng kaya meron na po tayo sa PCSO, naging PCSO po, naging opisyal po yung dating mga magwe-weteng, naging, small time lottery na po sila under ng PCSO. Oh, yun po yun, nilegalize lang nila yung weteng. Ngayon po, yun pong illegal na weteng na wala pong galing sa kaban ng bayan, yun po yung reklamo noon kay ERAP Estrada kaya po siya nasampahan ng, impeachment, ah, at siya po ay, eventually ay nauwi sa People Power 2. Pinapaalala lang natin yung naging papel dun ni Chavit Singson. Siya po yung, umamin, na, nagpapaweteng. Illegal na weteng po yun, eh. At meron po siyang binibigay na parte, parte sa AFP, parte sa mga police chief, at parte po kay Asyong Salonga. O, sino yung AS? 'Di ba natatandaan natin 'yan. Yun po yung Asyong Salonga alias po ni, ERAP sa kanyang, sa kanyang notebook. So, si Chavit po 'pag lumaban 'to, talagang pag-uubusan na kayo nito ng yaman. Hindi po kayo aatrasan ni Chavit Singson. At dahil po diyan, nakita naman po natin nakakailang presko na po ng paglalantad 'to si Chavit Singson sa mga, kalokohan po ng mag-ama o maglolololo na 'no. Kasama na po yung anak ni BBM na si Sandro Marcos. Ah, Hindi na po tinatantanan din ni Chavit Singson kaya po talagang sa tingin ko po ito pong dahilan ng pagkakaso rito kay Chavit. May kinalaman po sa mga sinasagawa niyang paglalantad. Ayan. Ito po, ang, kapapasok-pasok pa lang po na balita, October 20, ngayon lang po, former Narbacan, Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson is facing multiple plunder. So hindi lang po isang, kaso ng plunder, and corruption complaints filed before the office of the Ombudsman. The complaints were lodged by Warriors T. Narvacan Incorporated led by Attorney Estelita Cordero as reported by R.H. Bal Gonzales. Yan po. So ito po ay may kinalaman di umano sa pagbebenta ng 10 ektarya ni, ni Chavit Singson noon nung siya pa po ay mayor ng Narbacan. No? Nalugi daw po ang gobyerno dahil binili ni Singson ng overprice yung, isang, 10 ektaryang lupain. Teka lang, hinahanap ko lang po kung sino yung may-ari. Na pag-aari po ng Western Textiles. Ayan. 10 ektarya na binili niya noong araw ng 149,961. At ito po ay may actual value lamang na 49,987. Sa makatwid, kulang-kulang 1,000,000 o halos 1,000,000 ang, 100 milyon pala. Halos 100 milyon
ang overprice ayon dito sa nagrereklamo kay Singson. Ayan, so nakita po natin, no? Ito po ay galawan, no? Na nagkataon lang. Hindi po ito, wala po itong kinalaman. Ang pagsasampa ko po kay Singson, ay wala pong kinalaman dito po sa mga isinisiwalat niya laban sa pamilyang Marcos. Kung hindi, nagkataon lang. Kasi noon pa po 'to, 2019 pa po naganap ang bentahan. Akalain niyo after 6 years magkakakaso ka dahil lamang sa pagkakataon, wala pong kinalaman 'to. Mahihirapan pa si Auntie Claire, ako na po ang magsasabi, Ako na magsasabi na wala pong kinalaman sa mga pagbubunyag na sinasagawa ngayon nito ni Chavit Singson. Wala pong kinalaman yan. Ang tawag po dyan, nagkataon. Nagkataon na may binunyag ka, na-tiyempo lang din po na ngayon nila naisipan na sampahan ng kaso si Chavit Singson. Lahat po yan, nagkakataon lang. Hindi po yan sinasadya. Di po ba? Wala pong sinasadya, kaya asahan po ninyo na ito po si Chavit Singson ay hindi kayo tatantanan. So, aabangan po natin yung kasagutan dyan ni Chavit Singson kasi kakasampa pa lang po niyan ngayon. So, wala pa pong sagot si Chavit. Baka mamayang hapon ay magkaroon na po ng sagot itong si dating governor at dating mayor Chavit Singson. Abangan po natin yung mga kasagutan na yan dito pa rin po sa Badong Aratilis. Samantala, DPWH will look into the possible connection between the Discayas and CLTG builders. Hindi talaga nito, no? Antindi mo talaga, Okay. DPWH possible links between Discaya, Senator Bongo's father's company to be kaya wala kang mapapakulong na magnanakaw. Tanong ko sa iyo, DPWH, ikaw ba ay DPWH secretary o secretary ka ng ombudsman? Boy Tokis Tison, ikaw ba ay DPWH secretary o secretary ka ng ombudsman? Ang alam ko, ang nagsabi na dapat imbestigahan yung ugnayan ni Bongo tsaka nitong Discaya through yung company na tinatawag na CLTG Builders o yung kumpanya ng tatay niya. Ang alam kong una nagsabi niyan yung Ombudsman Boying Remulla. Ikaw ba, Dison, lahat ba ng mga tiwaling opisyal ng DPWH napakulong mo na? Zero pa rin. Yung bang mga umamin na sila ay namigay ng pera, yung bang umamin na sila ay naroon sa picture ng santambak na pera, napakulong mo na? May ebidensya sila. May picture sila. Tapos sa testimonya nila sa Senado, inamin nila na sila yung nasa picture. Tapos sila yung nagkasama doon sa picture ng mga pera. Napakulong mo na? Wala pa rin. Kahit may ebidensya na. Kasi inuuna mo mamuliti ka eh. Inuuna mong sundin yung ombudsman. May ugnayan ka ba sa ombudsman, yung DPWH? Ang trabaho po ba ng sekretary ng DPWH utusan ng ombudsman? Kung hindi naman, bakit ang inuuna mong sundin yung utos ng ombudsman? Samantalang ang mandato mo bilang DPWH secretary
isa sa mga mandato mo, magtanggal ng mga magnanakaw diyaan sa sarili mong bahay. Si Bongo ba, mayroon bang DPWH empleyado ng DPWH engineer, district engineer, Yusek? Meron ba nagturo kay Bongo? Ang alam kong tinuro, ang alam kong tinuro ng mga tauhan mo, si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva. Bakit hindi silang imbestigahan mo? Bakit si Bongo? Meron ka bang kapanyarihan laban kay Bongo? DPWH secretary ka kung hindi naman sinabi na binibigyan ng lagay si Bongo? Alam mo, nagtatrabaho ka, sabi mo nga, ang dami niyong dapat trabahuin. Paano ka makakakuha ng katarungan, kami makakakuha ng katarungan kung inuuna mo yung pagsunod sa ombudsman kaysa paggampan mo ng trabaho. Hindi kasama sa mandato mo bilang DPWH secretary, hindi kasama yung pagsunod sa ombudsman. Kung diskarte ng ombudsman yan, diskarte niya yan. Ikaw, DPWH, Department of Public Works and Highways. Ano kinalaman mo? Bakit mo iimbestigahan? Yun yung problema eh. O, sasabihin mo, contractor eh. Bakit? Kasama ba sa 421 na possible na ghost project yung pamilya ni Bongo? Meron ba silang ghost project? Hindi nyo nga maimbestigahan yung 421 ghost project eh. Uunahin mo pa yung hindi ghost project. Meron na bang reklamo kayo? Yan po yung problema. Pag inuuna, alam naman namin si Boying, wala nang problema dyan. Talagang si Boying, politika habol niyan. Kaya nga siya binabanata na ni BP Sara eh. Nagbabanata na papaubayan na namin si Boying kay BP Sara. Pero ikaw, DPWH, kaano-ano ka ng ombudsman? Tauhan ka ba ng ombudsman? Kung hindi ka tauhan ng ombudsman, magtrabaho ka ng matino. Dakdak ka ng dakdak. Oh, DPWH will also look. Bakit mo unahin yan? 421 yung ghost project na dapat mong iniimbestigahan. Magtrabaho kayo.